Araw sa inyo lahat mga kabrid. Ito na naman mga kabrid, panibagong paglalathala na naman. So ayan makikita nyo, one day meal lang tayo ngayon sa ating mga alagang manok. So alas 3 tayo nagpapakain, alas 3 ng hapon mga kabrid. So one day meal lang siya dahil nagtitipid tayo. Kapos tayo sa dahil hindi tayo sumahod sa YouTube dahil na-demonetize tayo mga kabrid. So, may gagawin tayo mga kabrid. Ipakita ko sa inyo yung mga sitwasyon Ito, kabrid, gagawa tayo ng mga ganito para sa flying pole or tipi ng manok. Nakikita nyo itong inaapakan ng manok. Ayan yung inaapakan niya. Nakikita nyo yan, yung parang L. Gagawa tayo yan. Kasi kailangan maayos yan, kabrid. Kasi yan ang dyan sila matutulog, dyan sila papanik-panik kasi ang mga alaga nating manok is dapat nandyan. Kabrid, tingnan mo. Nagiging mas maganda at maayos ang kanyang pangangatawan, mukha at syempre kalusugan pag nasa labas lagi sila. Hindi may ganyan mga kabrid. So ang balak natin mga kabrid, gumawa tuloy tayo ng ganun mga kabrid. Kasi nakikita nyo to. Nakikita nyo to. O yan. Hindi siya maayos. Gagawa tayo ng ganun para kahit papano pare-pareha sila uniform mga kabrid. Ito rin yung isa. O yan. Gagawa tayo ng ganun kabrid. Nakakita kasi tayo ng sa daan yung lagayan ng kamatis, yung mga lagayan ng saging. Ito dinismantle ko na siya kabrid. Yan o. Yeah. Kita ko. Yan o. Ito siya. Yan ang gagawin natin. Bali, ipapail natin to, papakuin, bibigyan ng tibay. Tapos, ditali lang siya, kinakabit lang siya doon. Kagaya nung doon, kita nyo, ditali lang. So, tara, samahan nyo ako. One sweep monitoring muna tayo bago ko ipakita yung paggawa mga kabrid. So, punta tayo sa baba. Kasi, sabay-sabay natin pinakaon. 3:30 ng hapon mga kabrid. One day meal lang tayo muna. Sacrifice my friend, pero hindi yun maapasma na manok natin, hindi magkakasakit mga kabrid. Medyo ano lang sila, makokontrol natin ang appetite natin, depende sa kakayanan natin kabrid. Ang pag-aalaga ng manok is nakadepende sa kakayanan ng background breeder. Sa akin 49, bigat na ako kabrid. So kung may kakayanan tayo, marami tayong pera or marami tayong budget or may mga sponsor tayo or may mga financier tayo, may mga tao tayong nagpapaalaga sa atin mga kabrid, maaring dagdagan pa natin. Tingin nyo, kapasidad ko dito isa depende 100 plus kabrid, kaya natin yan. Nag 120 nga ako dati kabrid, 120 na mga manok. So dahil kinapos lalo, yan 49 ng pirasong manok, babawasan pa natin. Ayan sila ayan, 9 na piraso yan kabrid, 9 na piraso, 8 months old, 2 years old, 2.5 years old. Ayan, mga bata pa, mga 7 months old, 6 months old, kagaya nito 2.5, 2.5, 2 taon at kalahati mga kabrid. Dito natin siya nilalagay. Yan, may mga pato rin tayo kabrid. Yan. Itik. Itik. May mga ligban mga kabrid. Itik na may ligban. Ayaw, di ba? Ayun kabrid. Ito yung iba. Ayan kabrid. Yan. Ito mga namamato sila mga kabrid. Ayan pag ganyan instance ng manok mga kabrid, malusog yan siya. Ayan pulang-pulang mukha, malusog. Kaso ang breeder niya is hindi will behave. So dito sa cording area, dito tayo nagde-develop ng mga manok na para maging will behave. So manok natin agresibo na dito sila sa cording area mga kabrid. Ditong hilira mga kabrid, mababait na to. Mababait na. Itong gray natin na 2.5, 2 taon at kalahati kabrid. 2 taon at kalahati. Yan. Ganda, kabrid. Gusto ko sana mag-breed wala tayong sapat na kakayanan walang pinanser Ito 8 months old. Yan. Kelso na manok. Ito naman yung isa. Yan. Ganda na ng mga tayuan nila, yung mga silong nila hapit na gaganda. 8 months old. Pinapang out natin yan sa interesado, message nyo ako. Kasi para may pambili tayo ng pagkain ng manok, kailangan natin pang out natin yung iba, yung mga hindi natin magagamit. Hindi naman to pang pang palahi lang to mga manok na to. So sarili nating timpla kabrid. May 1/4, 1/8 mga ganon na linyada. Ayan siya.
So tara, samahan niyo ako, ipakita ko kung paano tayo gumawa mga kabrid ng ating ginagawang. Kikita niyo to. Ito, ganito. Oh. At iba yan. Kasi may mga ano yan, may mga suporta. May mga locking yan. Ganyan ang gagawin natin. Kailangan maraming ganyan. Kasi balak natin magdibilo pa dun, maglagay pa dito. Dito, nakikita nyo yung space na to, kabrid. Ito, mga tanim. Sa baba, mga tanim ni Mrs. Yun kamutihan. Lilinisin natin yan siya. Tapos lalagyan pa natin ng padapuan ng manok mga kabrid. Kasi ang mga manok natin is kailangan ang laging nandyan mas nagiging malulusog ang manok, balansi at maayos sumayaw pag laging nandyan. Makikita mo yung reflexes nila is maayos, kabrid. Malaking bagay ang may tamang reflexes ang manok. So dito, magdidibilo pa tayo dito. Yan. Yan yung mga tanim ni Mrs. Yung tanim ni Mrs. may sariling din, kulungan para hindi napapasok ng mga manok. Yan, may kamatis, palaya. So tara, samahan niya ako. Gawa tayo ng ganun. Ito, maaaring palitan natin to. Yan yung mga dapuan na yan, palitan natin ng maayos. Yan kaya nito, nakita mo to. Maayos, yan tamo. Ang ganda. Patibay yan, maayos. Ganyan ang mga gagawin natin, kabrid. Ganyan ang mga gagawin natin. So tara, samahan niya ako. Ay pakita ko sa inyo mga kabrid kung paano gumawa. Itong video na ito isa about sa rooster care para mas maayos ang kalagayan ng manok natin, para yung kalusugan nila is mas madali nilang naaabot dahil sa tamang pag-aalaga at pagbibigay ng mga kailangan nila sa pang-araw-araw nilang buhay. Kagaya nito, maayos to. Tibay ng ano na yan. Tibay yan. Ganyan ang gagawin natin mga dapuan. Tara, samahan niyo ako. Let's go! So ito na mga kabrid, dito na nga po, pero mag-disclaimer muna tayo mga kabrid. This video is all about rooster care mga kabrid. Since our video is all about roosters, pets and animals, we have to do the disclaimer method for our roosters. This kind of video is to improve only the health and development of my rooster. You will not see in this video that will intention. I have no intention to put damage on my roosters or anything. I just want to improve their physical health, my friend, by doing this kind of process, improving their situation, their flying fowl, and everything that I think by my experience will improve my rooster health, my friend. So ito na mga kapatid, baka na po or ginagawa na ni GPC ang sinabi niyang gagawin nating mga replacement para sa mas maayos na paliparan nila or TP. Nakakahanap nga tayo ng mga lagayan ng mga yung mga magagandang klase, magandang pakuan, matitibay. So lalagyan natin ng mga locking, mga para mas matibay, kahit lumipad-lipad ang manok natin, hindi siya mapapano mga kabrid. So ayan makikita nyo mga kabrid ang sistema kung paano tayo nag-aalaga ng manok, kung ano yung ginagawa natin sa ating mga manok at kung ano yung nagiging hitsura nila after natin sa ginagawa ng mga ganitong proseso. So ang aim ng video na ito mga kabrid is para mas mapa-improve natin or mas maging maayos ang kalagayan ng ating mga alaga. Yun lang naman ang kagustuhan ng isang kagaya ko, ang magkaroon ng malulusog na manok gamit ang pamamaraan ng isang backyard breeder at backyard style DIY system ng pag-aalaga, ang GPC Rooster Care mga kabrid. So ayan, makikita nyo yung dahan-dahan nating maayos nating paggawa ng mga paliparan nila. So ang aim ko, magawan lahat sila and then gumawa pa ng another paliparan pa dun sa baba para mas maibigay natin sa mga alaga nating manok ang mas maayos na pag-aalaga, and then nagbibinipit po ang isang kagaya ko bilang backyard breeder para masaya na ako. Makita ko lang na malulusog ang manok ko, masaya na ako. So nilalathala ko ito mga kabrid para in case ang mga kaibigan natin or yung mga mahihilig sa manok na may hindi maayos na kalagayan. So ito na mga kabrid sample natin kabrid i-sample natin yan mga kabrid. Ayan parang halimbawa ito dito papalitan natin, igaganyan natin yan yan, itatali natin dito. Tapos dyan, tapos meron niyang, ayan lagayan ng ganito. Lagayan. Tatali na natin yung ganyan, tapos dyan na siya. Papalitan natin yan, kabrid. So maraming salamat. Naikabit na natin. Yung dati, ayan yung dati, nandun siya sa taas. Ito na siya ngayon, kabrid Ayan siya.
Ayan. Ayan na siya. So, pakita ko sa inyo yung manok. Andito yung manok. Titingnan natin kung maganda ng kalagayan niya, kabrid. So, may papakita din ako sa inyo yung nakakadisgrasya sa manok. Saan na yun? Eto, kabrid, oh. Tingnan mo to, kabrid, oh. Ayan, oh. Napakalaking higad, kabrid. Yan. Pag yan nakain ng manok, kabrid, madisgrasya ang manok natin pag nakain yan, kabrid. So, ang kagandahan ng lagi kang nakamonitor or ano ka, unhan ka sa pag-aalaga ng manok, mga kabrid. Mga ganito, nakikita mo to, kabrid. Bago pa man makapasok sa mga manok natin ito, mga kabrid, na ano natin yan, nakikita natin. Kaya sinasabi ko, bago maglagay ng manok dyan sa mga cording, tingnan nyo muna. Kaya lagi akong sasagawa ng prosesong pre-checking. Pagdating sa pagkain, pre-checking ang ginagawa ko. Pagdating naman sa pagkukording or pagbibigay sa kanila ng pag-scratching pin or pagpapa-exercise sa kanila, pre-checking pa rin sa area. Kasi ito, ang iniiwasan natin, kabrid. Yan, higad, kabrid. Yan, malakas yan sa manok, mga kabrid. Ang hirap ng gamot niyan. Kaya laging ako maingat sa ganyan kasi yan ang hindi ko pa nasusubukan sa manok kong gamutin. Marami na akong ginagamot na manok sa mga sakit nila. Ito pa lang. Yung nakakalunok na manok ng higad, yan pa lang ang hindi ko pa Pero para sa akin parang mahirap siya. Pag nakabaon na sa ilalim ng manok, ng lalamunan ng manok ang mga tinik niyan, yung makate, kabrid, malabo na. Magkakaroon talaga ng matinding infection ang lalamunan ng manok. So mahirap siya. So aalisin natin ito, kabrid. Aalisin natin yan. Napakalaki. Aalisin natin yan, kabrid, and then balik na natin ang manok. So ito, ibalik natin to doon. Tapos pakita ko sa inyo yung itsura niya before and after, mga kabrid. So ayan na po, mga kabrid, ayan na po ang ating kalagayan ng manok, mga kabrid. Tingin ko mas maigi. So ito, tinisting na natin yung isa. Mayroon pa tayong dun isa, and then tatlo yung nagawa natin, gagawa pa tayo ng gagawa sa mga nakikita natin mas maganda-gandang magiging natin, kalagayan ng manok natin. So another vlog, mga kabrid, another rooster care, another rooster improvement, and another vlog for showing my style or your process on how I improve my rooster situation for better healthy rooster, my friend. Backyard style, backyard breeders, almost DIY process of all my system. And then thank you all, guys, for always supporting. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay. Napapa-English tayo kasi mayroon tayong mga kaibigan na nasa labas na gustong makakita ng mga sistema natin sa Pilipinas ng pag-aalaga ng mga ganitong klaseng manok, mga kabrid. So ayan na siya, kabrid. Let's go! Live and breathe with peace in your eyes. GP's easy for the rest of their lives.